Sa mga hikahos na lugar sa Pilipinas, ang pagkamit ng edukasyon ay mahihantulad sa pagpunla ng binhi. Kailangan ng panahon para alagaan at pagyamanin dahil ang pag-ani ng karunungan hindi madali. Habang ang mga anak ay nagsusunog ng kilay sa 4 na sulok ng paaralan, ang kanilang mga magulang naman nagbabanat ng buto para makapagpatuloy lang sila ng pag-aaral dahil sila ang inaasahang mag-aahon sa pamilya sa kahirapan. Mahirap kami pero pinaaral kami ng mga mga magulang. Dahil ang sabi nila sa amin, yun lang ang maiwan nila sa amin na ang talino daw hindi makukuha kahit sino. Importante gid nga makatapos la eskwela kay pareho na may mga obra. Tawhay ang ila obra ya hindi pareho sa akon obra na akon amuning maisan maghilamon. Ti ilaya kung diin nga mga basar-basar o kung opisina makatrabaho sila. Si Jake naman, pangarap niya maging seaman. Tapos si Ruby naman, sabi niya, ma, gusto ko mag-nurse. Good morning, class. Si Ginero, ma, gusto ko naman maging teacher para teach yung mga bata. Isa lamang si Ronaldo sa mahigit 5,2 milyong Filipino na nakatali ang kabuhayan sa pagsasaka. Mula raw kasi pagkabata, ito na ang kinagis ng trabaho ng kanyang pamilya. Wala ko ka tapos sa elementary, grade 3 lang kutob mo. Kay ako nga timbang sa akon amay. Galing, naluoy man ko siya nga siya lang gaobra sa uma. Maayo magidong makatapos. Galing lang. Akon wala na ko na bang siya god. Amo na akon mga utod naga-eskwela sa Banwa. Jake, maghalong ka mo ha sa inyong paglakat. Oo, ma. Ang lupang tinatahak ng mga anak niya papuntang eskwela, ang daang dinagtas din niya noong siya'y nag-aaral pa. Pero hindi siya napagtapos noon ng kanyang magulang sa pag-aaral. Maglandak pa di ka noon. Gusto gitanin ako makatapos ng akong mga bata. Kaya bisan ako ya wala ko alam, tapos sila ya nakatapos, kundi daw may bugal man ko nga amay nga way ko alam, pero akong bata nakatapos sa eskwela. Pag-abot ako sa eskwelahan, amo na inang akon lang ginabatak kon palda para hindi mabasa sa yamo. Kunti ka budlay kay ang lutak, grabing pamilit sa amon telkag. Daw hindi kami kalakat, makabulanda kami, makapoy lang kami pagkuli sa balay, ibuhago among lawas. Wala gud. Ayon sa pag-aaral ng International Labor Organization, ang mga taong hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa mga developing country tulad ng Pilipinas ay mababa ang kitang na iuuwi sa pamilya. Sa buong bansa, tinatayang 3 sa bawat 10 Filipino ang lugmok sa kahirapan. Kaya naman hindi na nila nagagawa pang pag-aralin ng mga anak. Ang sagot ng pamahalaan sa ganitong kaawa-awang kalagayan, ang Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o Conditional Cash Transfer Program na ipinapatupad din sa ibang bansa. Ang 4Ps o Conditional Cash Transfer Program ang instrumento ng gobyerno para wakasan ang kahirapan. Dalawa sa mahalagang aspeto nito, ang pagbibigay tulong sa kalusugan at edukasyon ng mga hikahos na pamilyang Filipino. Ang
katungkulan ng benepisyaryo na nanay at tatay ay siguraduhin papasok yung bata 85% ng bawat buwan. At pangalawa, yung nanay ay nagpupunta sa Rural Health Unit para kung siya ay buntis, mag-pre and postnatal, at kung hindi naman buntis, yung sanggol niya ay mapa-weight monitoring, yung bigat, immunization, pagsisigurado na siya ay natutulungan sa kanyang pagpapasuso or breastfeeding, at saka deworming. Maganda rin ang naging simula ng 4Ps dito sa Pilipinas. 83.2% ang enrollment rate sa elementarya isang taon bago ang implementasyon ng 4Ps noong taong 2006. Sa 1,400 pisong cash grant kada pamilya, 500 piso dyan ang inilalaan para sa mga gastos pangkalusugan. Ang 900 piso naman, kailangan pagkasyahin kada buwan para sa 3 anak na nag-aaral. Ang lalawigan ng Negros Occidental ang pangalawa sa buong Pilipinas na may pinakamalaking bilang na mahihirap na pamilya. Kaya't kabilang sila sa naaambunan ng tinatayang 21 bilyong piso na pondong inilaan para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Kasi yung Pantawid may sariling eligibility criteria. Dapat residente siya nang na-identify na pinakamahirap na probinsya at munisipyo. Pangalawa, yung economic condition niya dapat below ng poverty threshold ng isang probinsya. Ikatatlo na importante is dapat mahirap siya na may anak na 0 to 14. Sa bayan ng Don Salvador Benedicto, kabilang ang mag-asawang kasiple sa mahigit 2,000 pamilya na nakikinabang sa tulong pinansyal ng gobyerno. Mula nang may pamahagi sa mga tulad nilang pamilya ang tulong pinansyal ng gobyerno, bahagyang nabawasan ang bilang ng mga nagda-drop out sa elementarya at high school sa kanilang lugar. Ang perang nakukuha nila sa 4Ps ang ginagamit nila sa edukasyon ng 3 anak. Pero na magkasakit at tumigil sa trabaho ang kanilang haligi ng tahanan dahil sa sakit na tuberculosis, na isang tabi ang pag-aaral ng mga bata. 2 sa kanilang anak ang huminto muna. Sa obra ko nga ubir patig na ko sa obra. Ki adlaw-adlaw ara ko sa uma. Ki kung wala ko sang may mahimo ka ako hindi ako kasarang magpasan sang bugat. Kaya halin diri ginapasan ang isa kasaging na lag ko nga sako. Ginapasan na di pagadto pabago tay. Hindi ko ras kaya. Ang bata ko lang 2. Gapasan sang saging. Gusto ko na ako maka-eskwela para sundon ko sa kumanghod na makabulig mo sa among ginikanan. 16 na piso kada araw ang tinatayang halaga ng tulong pinansyal sa mahirap na pamilya. Kaya kung tutuusin, kulang na kulang daw ito para sa mga benepisaryo. Kung dungagan sa gobyerno ang budget, ma'am, kasi sila eskwela, pag dili na lang eskwela. Ito ay dagdag tulong. Hindi inaasahan na ito ang pinaka-aasahan lamang na panustos ng pag-aaral. Alalahanin natin na ang elementarya at high school ay hindi nagtutuition. Libre yan. May 400,000 pamilya ang sakop ng programang Conditional Cash Transfer. At hindi lamang ang mga pamilya sa probinsya ang nakikinabang dito. Ang pamilya sumayaw sa Nabotas, kabilang din sa mga dapat sanay nakatatanggap ng 1,000 at 400 pisong tulong mula sa gobyerno. Pero sa nakalipas na 1 taon, wala raw silang natatanggap ni isang kusing ng pondo. Dati ba nakakatanggap kayo? Mula sa pulong una, wala. Isa lang po, isang beses lang po. Isang beses? Magkano 2008 po. 2008. Magkano natanggap? 1/4. Ano po ang may tutulong sa inyo ng 1/4 buwan-buwan? Kung sakaling hindi nangyari yung problema ngayon, natatanggap nyo nga yung 1/4, ano po ang epekto nun sa inyo? Ay maganda po, makapag-aaral mga bata, mapang baon-baon araw, hindi makapag-into ng pag-aaral nila. Bakit? Pero nag-aaral sila ngayon, di ba? Opo. Pagka lang, minsan pag walang baon, hindi po pas. Pag walang pagkain, hindi po pas. Pag walang wala?
Hindi raw nila kayang gastusan ng edukasyon ng kanilang anak kaya't wala silang nagawa kundi patigilin siya sa pag-aaral. 2 sa 10 Pilipino sa ngayon ang hindi makapag-aral dahil sa di umano'y mataas na gastusin sa mga paaralan. Mahirap po. Mahirap po kasi kung minsan po, yung kailangan mo po pero di po mabigay sa'yo ng mga magulang. Minsan po naisip ko na nga lang po minsan, humintuan na lang po ako pero ayaw po ng mama. Kaya po minsan di po ako pumapasok. Kasi po kulang din po yung, yung gamit ko sa school project. Dapat po second year na po ako kasi tumigil na po ako nun. Kasi po huminto po, bumagsak po. Kulang po sa Hindi rin po kaya ni mama kasi po kulang po yung panustos sa akin. Nihintay ko pa rin yung tulong ng Fortis hanggang ngayon. Nagbibigay pa rin ako ng konting pag-asa, baka dumating, hanggang malabubuhay yun, may pag-asa din ho, di ba? Sa kakaunting pondo para sa mahihirap na pamilya, ano ang kasiguraduhang makakarating ito sa kanila at hindi maibubulsa ng mga tiwaling mapagsamantala? May mga report na mga tao namin mismo na gumagawa ng hindi tama. Meron na kaming ipinakulong sa Mindanao na municipal link kasi nga siya ay nakikipag-kontsaba at naniningil. Ang punto ko, seryoso kami sa pagsasagawa ng investigasyon at ang karampatang pananagutan ay aming isinasagawa. Ang mahalaga, sasabihan kami dapat. Sa kalagayan ng edukasyon sa bansa, marami pang kailangang palitan o ireforma sa sistema para maituro ng mga guro ang tamang daan sa kanilang mga estudyante, para makarating ang mga bata sa pupuntahan nila at para maipamana ng mga magulang ang pangarap sa kanilang mga anak. Ano-ano kaya ang mga reforma at pagbabago ang magbibigay ng bagong sigla sa kalidad ng ating edukasyon sa ngayon? Paano makakatulong ang bawat isa sa atin? Kahit sa pinakasimpleng paraan.